Nagrolyo ang lalamunan ng lalaki sa narinig. Hindi pa nga pala nila naitatama ang tungkol doon at bahagya siya na konsensya sa kasinungalingan nila ng lalaki. Hindi naman tinama ni Kael ang binanggit niya ng ina niya kaya tinayaan na ni Danica. Kapatid siya ni Liz, siya si Faye Burnham. Galing siya sa Amerika at may ilang linggo pa lamang siya dito sa Pilipinas. Hi, nice to meet you. Oh, nice meeting you too. Nakipagkamay siya rito. Nagtungo ang babae sa mesa ng ilang kakilala. Wala siyang napansin na kakaiba bukod sa nawala ang kwentuhan at tawanan nila ni Kael. Ang ganda ng kapatid ni Liz, komento ni Danica habang nakatingin sa babae na kausap ang kuya nito. Ngumiti si Kael ng simple. Ramdam niya na hindi ito napalagay sa presensya ng babae. Naasiwa ka sa kanya, aminin mo, tudyo niya. Bakit mo naman nasabi? I don't know. Siguro dahil maganda siya? Normal na nagkakaroon ng pagkaasiwa ang in-laws niya sa isa't isa, kaya wala siya napansin na kakaiba. Maganda ka rin naman. Nirigan siya nito ng icing sa ilong. She is the lawyer at masyado malakas ang kumpiyansa niya sa sarili, kaya masiguro nasabi. Oh, kaya pala. Tumikhim ang lalaki. Pupunta lang ako ng restroom. Pagbalik ko, ihahatid na kita. Alam ko na babalik ka pa sa Boracay bukas. Sure. Dinukot na muna niya ang cellphone at nakita niya na may mensahe si Kamya. Ipinaalam niya rito na bukas na siya babalik sa resort dahil inimbitan siya ng pamilya ni Kael. Kamya, nagpunta ka sa birthday party ng nanay ni Kael. Seryoso? Nag-selfie siya kung saan kitang entablado at ang pagtitipon. Pinadala niya yon dito. Danica, babalik ako sa Boracay bukas. Don't worry. See you soon. May 10 minuto pang lumipas at di pa nakakabalik si Kael kaya hindi naman naisip niya na itong hanapin. Samantala, hinarang ni Kael si Faye sa hallway karugtong ng restroom. Damn it, Faye. You were hurt. Couldn't see it in your eyes. Kita ni Kael na nasaktan si Faye nang ipakilala ng mommy niya si Danica bilang nobya. Hindi siya palagay na sa presensya ni Faye at tila ba nais niyang itamang pagpapakilala kay Danica. Yes, I was hurt. Yun ba ang gusto mong marinig? And then what's next? Tama ito. Ano nga ba ang susunod na mangyayari? Nahihirapan siya sa mga desisyon niya sa buhay dahil niyayakap niya rin ang nakaraan at mga pagkakamali. Iwas ang tingin ng babae sa kanya. Nahihirapan na ako sa sitwasyon ko, Kael? Please, you still love me, he declared. He did not need to assume her feelings because he knew it in his heart. Nagkaroon ng sexual sa pagitan sa kanilang dalawa dahil hindi nila mapigilan ang kanilang pagmamahal sa isa't isa. Noong gabing bumisita siya sa bahay ni Lauren at sa araw na sa wakas nakita niya si Faye pagkatapos na ilang mahabang taon. Masyadong malalim ang samahan nilang dalawa para basta makalimutan. Masaya at masakit ang nakaraan at di niya alam kung paanong huhugutin ang mga yon para makasama niyang babae sa kasalukuyan. Naparanok si Faye. Kinagat ang ibabang labi. You still love me, ulit niya. Napapikit to ng mariin. Masyadong masakit. Kael, I love my fiancé. Pero mahal mo rin ako, aniya. Naglandas ang luha ni Faye. Hinawakan niya sa magkabilang pisngi ang dalaga para iharap ang mata sa kanya. Kita niyang nahihirapan na ito at alam niya may malaking parte siya roon. Walang sabi-sabi niya tong hinalikan. Handa na siya sa puntong iyon at kahit mamulubi ng konting oras sa dalaga o kahit makihati lang sa damdamin ng babae. Pareha siguro nila itong manliligaw. He felt like he was going mad. But what other choice did he have? Ang matinding pagmamahalan nila sa isa't isa at ang masalimuot na kasaysayan nila ni Faye ang naging dahilan para hindi siya tumigil. Nabuntis niya ito noon na sa kasawiang palad, hindi nakaligtas. Matapos siyang bigyan ng babala ni Liz dahil sa pagkakalaglag ng kanilang anak. Pinaalam ito na magpapatuloy sa pag-aaral sa ibang bansa si Faye. Gayunpaman walang alam ang ate niyang si Lauren na naniniwala na tinuring nila ang isa't isa bilang magkapatid. Nanatili ang ate niya na walang kamalayan sa kanilang magulong nakaraan. Dahil kinasal si Liz sa kanyang kapatid, tinuring ng kanyang pamilya, magkapatid sina Kael at Faye, na naging imposible para sa kanila na magkasama.
kaya naging bawal sa pamilya nila ang kanilang relasyon. Masyadong metikuloso ang pamilya Escaler at Burnham na naniniwala pa rin sa makalumang paraan. Habang hinalikan ni Kael si Faye, may narinig silang boses na nagmumula sa hallway na katabi ng open area malapit sa restroom. Hi! Saan po ang CR? Narinig niya ang tinig ni Danica at hindi niya maintindihan kung bakit kinabahan siya sa puntong iyon. Napasinghap si Faye at tumiwalay sa kanya. Hiniyaan niya ito. He is not cheating, right? Danica is not his girlfriend, but he still felt though as he had wronged her. Doon po ma'am, yung kanan po. Sagot ng taong sa palagay niya, staff ng hotel. Halatang malapit lang ang mga ito. Natatakpan sila ng pader sa paningin ng dalaga kaya hindi pa siya nito nakikita. Thank you, sagot ng babae. We need to stop running into each other like this. Bulong ni Faye bago siya iniwan. Ilang saglit lang masayang kausap na nito si Danica. Oh hi, you're Miss Burnham, right? I've heard about your mother and I hope she recovers soon. Thank you. She's improving after chemotherapy. Oh, that's so sad. Hindi man niya nakikita si Danica. Alam niya kung natunay na nalulungkot ito. Ito ang tipo ng babae na maiiyak kung sakali na makakakita ng buhay na isda na hinihiwa ang hasang. Paano nagagawa ni Faye na maging kaswal na tila walang nangyari? Nahihirapan si Kael sa sitwasyon niya tulad ng binibigay niya kay Faye. Nais niyang ilaban ng babae ngunit napakaraming rason para tigil din niya kung ano man ang damdaman niya rito. Di niya akalain na dahil sa naguguluhan niyang damdamin, masasaktan niya si Danica. Habang hinihintay ang pagbabalik ni Mr. Andre Crawford sa bansa, hindi binitawan ni Drake si Camia at siniguro nilang masaya bawat sandali para sa kanila. Matapos na nangyari sa Arveso Resort, tumanggi siyang umalis na muna sa tabi nito. It was the work week and Kael had not returned to the island, providing her with some free time. Ginalugan nila ni Drake ang mga kalapit na isla. Masaya bawat sandali nila bilang mag-asawa, sakay ng kanyang yate. Umaasang hindi sila makikilala ng iba. Upang may hatid ang kanyang kaligayahan, nagsagawa sila ng iba't ibang aktibidad na magkasama. Kahit simpleng pagyakap at pag-upo lang sa dalampasigan, pinagmamasdan bawat pag-alon ng dagat. Bumubuo sila ng sarili nilang masayang paraiso. Baby, kalimutan mo ng lahat. Magsaya tayo, deklara ni Drake bago tumalon sa malalim na tubig. Natawa si Camia na makita't hubot-hubad bago tumawala sa ilalim ng asul na tubig. Itinaas niya ang kanyang kamiseta upang hubarin din ang kanyang katawan at sumunod sa pagtalon dito. Habang lumalangoy sila sa ilalim ng tubig, hinawakan itong kanyang kamay. Pagkatapos ng ilang minuto sa dagat, nagpahinga si Camia sa gilid ng bangka na nahaharangan ng araw sa ilalim ng deck. Napasigaw siya nang biglang lumutang ang ulo ni Drake sa kanyang harapan. Her scream was followed by laughter. She had never experienced such happiness in her entire life. Inabot nito ang mga labi niya. Pinalibot ang malalaking braso sa kanyang bewang. Isang banayad na apoy ang kumikitil sa kanyang puso habang inaaplos ito ang kanyang katawan. Bumulong to sa pagitan ng mga halik. You are addictive. I miss the couch. Pangtudyo niya. Hinahaplos ng daliri ang malamang katawan ni Drake habang isa pang kamay nakapatong sa labi nito. Ninanamnam bawat sandali sa kanyang damdamin. Meron man o wala ang makulay na sofa. Kontento siyang kasama ng kanyang asawa. Ngunit sa paglipas ng isang taon, nagkaroon ng malaking papel ang bagay na yun sa kanilang buhay. Drake's gaze darkened as he carried her body back to the deck. Mapaglaro siya nitong inihagis sa kamang naroon sa loob ng cabin at sinimulang dilaan ng maalat niyang balat. Tinanggap niya ito, inaanyayahan sa kanyang paraiso. Alam ni Cam niya may pag-aalala din si Drake sa totoong pagkatao niya. Inalis niya sa isip ang mga yon. Nagsikap silang umiwas sa sensitibong issue kapag kausap to. Gayunpaman ang mapang-akit na ideya na maaaring magkapatid sila, nagpapagulo sa kanilang kuryosidad. Ayaw niyang mabigo ito. Ngunit mas tumibay at mas maganda ang kanilang relasyon sa isa't isa. Umiwas man sila sa sensitibong paksa, mas naging open sila ni Drake sa isa't isa. Ang talagang mahalaga sa kanya ay ang malasakit sa kanya ni Drake at alam na alam niyang matinding pagnanais ito na makita siyang masaya. Habang pinamamasdan ng orange na papalubog na araw, hinalikan siya ni Drake sa noo habang nakasandal ang kanyang katawan sa malapad nitong dibdib. Camia,
Is it wrong for me to say I want to marry you again? He asked. Inangat niyang tingin sa lalaki. Magastos magpakasal, alam mo ba yon? Let's get married. Gusto ko maranasan ng first kiss as husband and wife nang walang hinihimatay. Akala ko talaga nun, mabahong hininga ko. Humalakak si Kamya. Kinagat nito ang balikat niya para siya parusahan sa pag-aalala sa unang araw ng pagkikita nila. I am really sorry, babe. Sobrang sikip ng wedding dress ko, talagang kinakabahan ako ng 100 times yata. Pagtatapat niya. You've done amazing. I'm incredibly proud of you. Wala nang atrasan. Gusto ko talaga na magpakasal ulit at ibigay sa'yo ang wedding na deserve nating dalawa. I want to marry you all over again. I am doing this because I truly want to. Let's do it. Nakangiti niyang tugon. Nitong mga nakarang araw hindi sila mapaghihiwalay at tinanamnam niya ang bawat sandali nito. Totoo ba na wala kang trabaho ngayon? Super late na ang kanyang tanong, ngunit gusto pa rin niyang alamin kung kaya ba itong tikisin ni Master Crawford. Mabubuhay kita kahit wala akong trabaho. Nag-iwan na malaking mana sa akin ng mommy ko. May ilang stocks ako sa ilang malalaking kumpanya. Ito bago siya binigyan ng nanunodzong halik. May asawa kong artista. We're absolutely fine. Then, let's go back. I am feeling better now. Alam ko na mananatili dito para suportahan at libangin ako. Ramdam yun ang puso ko. We're going through a significant revelation that might shake us, but I would feel terrible if you cut ties with your grandfather. I am prepared to face your father and Master Crawford to address the issues we have in Manila. Kamya promised me. Ano man na marinig mo sa daddy ko, hindi magbabagong tingin mo sa akin at mamahalin mo pa rin ako bilang asawa. Natatakot itong sabi. Hinarap niyang lalaki, tsaka ito binigyan ng halik sa labi. Alam niyang mas doble ang takot ito kumpara sa kanya. You belong to me, Drake. Para pakalmahin to, sinundan niya iyon ang panunodso. Mukha na tayong ulik ba? Parehas silang nangitim sa 3 araw na pag-iikot sa dagat. Why are you so perfect, Kamya? Drake inquired. Alam niya hindi siya perpekto, ngunit hindi niya na tinutulan ng damdamin ito. Ang pag-ibig may paraan upang may pahayag ang pinakamagagandang salita. Hapon, nakaupo si Kamya sa kotse kasama si Drake. Doble ang bilis ang tibok ng puso niya habang papalapit sila sa Crawford Mansion. Pinaalam sa kanila na nananatili sa mansion si Mr. Andre Crawford. Bilang bahagi ng pamilyang may malaking kontribusyon dito, may karapatan si Mr. Crawford Sr. na manatili sa mansion. Sa kabila ng malaking kontribusyon nito sa reputasyon ng pamilya, Crawford pa rin si Drake at ang kanyang ama. Babe, you have to stop worrying, Drake said, gently rubbing her arm. Hindi ko mapigilan. Unang beses kong makikita at makikilala ang tatay mo at hindi ko mapigilan ang kaba ko. Hindi ako sigurado kung anong sasabihin sa akin ni Master Crawford. Pakiramdam ko kasi inagaw ko ang pangarap mo na pamunuan ng kumpanya ninyo. Pinakasalan siya ni Drake ayon sa utos ng lolo nito para masigure ang posisyon nito sa Crawford Group. Sa pag-unawang pinuputulan nito ang ugnayan sa matanda at tinatalikuran ng lahat ng kumpanya. Malinaw kung bakit nakokonsensya si Kamya. Humigpit ang yakap nito sa kanyang katawan, tsaka siya inalikan sa sentido. Babe, wag mong isipin na may kinuha kang pangarap sa akin. Those are my petty dreams. Napaisip siya. What is your dream, Drake? Wet dreams. Hindi niya alam kung tatawa ba siya o iiyak sa sagot nito. Pero, natapik niya to sa dibdib. He smiled widely. Ganyan nga. Smile, babe. My greatest dream is to spend my entire life with you, and I'd choose you over anything else. Inangaan niyang walang patid na suporta nito habang nakapikit. Niyakap ang kanyang asawa, kasabay ng paglanghap sa pabango nito. Ginantihan nito yun ng halik sa kanyang noo. Ilang saglit lang huminto ang sasakyan sa tapat ng malapad na pintuan. Pinagbuksan sila na sasakyan ni Mark, ang driver, at tahimik silang pumasok sa loob. Nabigla na lang si Kamya dahil naroon si Mr. Arveso. Seryosong anyo nito habang nakadikwatro sa isang silya at umiinom ng kape. Sir? Nanlalaki ang mata niyang tanong. Halatang nabigla rin ng lalaki lalo na't nakitang kasama niya si Drake. Gayunman mabilis tong nakabawi at saka malapad ng ngumiti. Drake, it is great to see you again. Uncle Neil, kilala mo si Mr. Arveso? Tanong ni Kamya sa kanyang asawa. Naggamot sa ulo ang lalaki. Siya ang daddy ni Orion? Ano?
Tila lumobo ang ulo ni Camia sa narinig. You mean, anak niya si Orion? Yeah. Bata pa lang kilala ko na si Orion dahil magkaibigan ng mga tatay namin. Paliwanag ng asawa niya. Kung anak niya si Danica, ibig sabihin, magkapatid sila Danica at Orion. Mga anak ko sila? Nakangiting sabad ng Ginoo. Ano mo bang magkapatid sina Orion at Danica? Nagdududang tanong ni Camia sa kanyang asawa. Halatang wala siyang planong palagpasin ng tungkol doon. It makes sense now. Yes? Nakangwi nitong sagot. Remember when I told you to meet her with Brian? Alam kong hindi ka sasaktan ni Danica. Iminungkahi ni Orion na huwag ipaalam sa'yo na kilala namin si Danica dahil baka maramdaman mong palagi ka naming binabantayan. Gusto rin niya sa kapatid niya na mag-mature, tuklasin ang tunay na motibo ni Brian. Inirapan niya ito. You're unbelievable. Hindi naman siya masyado nasaktan, ngunit hindi rin siya makapaniwala na naitago yun ng tatlo sa kanya. Ngayon alam niya na rin kung paanong nalalaman ni Orion kung ano ang nagaganap sa kanya sa loob ng school. Akala niya talaga may super galactic telekinetic power ang lalaki. Nagtanim pala to ng malapit na kaibigan sa tabi niya nang hindi niya napupuna. Who would have imagined that Danica, who was kind and sweet, would be a part of this conspiracy? Marunong ka nang umirap ngayon. To Johnny Drake. Because I couldn't believe it. I did not get to know Danica very well due to our significant age difference. I've met her a few times at some previous gatherings. Isa pa, nilalayo namin ni Orion ng personal at ang trabaho. Tumikim si Mr. Arbeso, kaya namula ang pesnga ni Camia. Nahihiya siya na nakita nito ang mga inakto niya, lalo na't pinag-uusapan nilang mag-asawa ang mga anak nito. Hindi ko alam na nagkaayos na kayo. Komento ng Ginoo. Noon bumaba ng hagdan ng maedad na lalaki na sa palagay niya tatay ni Drake. Ito ang lalaki nakita niya noon sa painting. Nabigla ito na makita silang mag-asawa at si Mr. Arbeso sa malawak na living space. Camia? Umawang ang labi nito bago tumingin kay Mr. Arbeso. Sinara ang labi at binukang muli na para bang hindi alam ang sasabihin. Kung may importante kang usapan kay Uncle Neil, sa ibang araw na lang kami pupunta ng asawa ko. Malamig na sabi ni Drake. No, it's fine, Drake. Ako na lang maghihintay. Mukhang importante ang ipinunta nyo rito. Ani Mr. Arbeso. It felt awkward. Siguro dahil naraw ng kliyente ni Kael na halos may tuturing na rin niyang amo at hindi niya nakilala ang tatay ni Drake. Hindi siya pamilyar dito. Neil, Camia came here to inquire about that night. Pagbibigay alam ng huli. Nagbaba ng tingin ng lalaki. Lumarawan kasing sakit sa mga mata, bumigat ang pakiramdam nito. Humugot ng maraming lakas ng loob si Camia. Nagpunta ako dito para lamin kung ano naganap noong gabing iyon. I already know the truth. Gusto ko malaman kung ba't nakipagkita sa iyong mommy ko. Kung bakit pinagbintangan siya ng mommy ni Jake na may relasyon sa inyo. May relasyon po ba kayo sa mommy ko? Masasaktan ka ba kung may relasyon ako sa mommy mo noon? Kung totoong bintang sa amin, balik nitong tanong. No. Ang posibleng makakasakit sa mentalidad ko ay kung malalaman kong kapatid ko pala si Drake. Hindi mo naman ako anak, tama? Nagkatingin na muli ang dalawang lalaki. Humigpit ang kamay ni Drake sa kanyang balat. Ramdam niyang kinabahan to sa narinig. Camia, why do you think there's a possibility? Nahihintakotang tanong ni Mr. Arbeso. Tumingin kay Crawford at otomatikong nagalit. No way, you didn't. If the two of you are my children, I'm not that cruel to let you get married. Mr. Crawford replied. Then why?